Hindi pwede. Hindi pwede. Ganon. Oh, ano kasi, sobrang expressive ko, mahal. Hindi nyo mafe-feel kung ano yung na-feel ko kung hindi ko express ko ano yung na-feel ko, diba? Ganun pag nagkukwento. Hintayin mo, mahal, pag nagkwento ko, pag galit ako. Sa kwento ko, galit din ako. Hindi. Tapos yun, hinatid ko siya. Tapos, ano eh, hindi na siya nag second sem sa FEU. Lumipat na siya ng ibang school. Hindi ko na siya nakita. Pero chinachat ko siya. Tingnan ko nga yung chat ko nun. Pero ano, naging friends kami nun. Pero hindi naman kami nag-uusap aside sa school eh. Anong pangalan nun? Ano ang pangalan nun? Hindi. Hanap ko na. Hindi nata nagpa-Facebook tayo. Wala, binura ko yung conversation namin. Ito ba yung conversation? Oo nga, wala, binura ko na. Nag-chat pa ako sa kanya ng 2020. Pinakamusta ko siya kasi wala akong balita. Ano? Pinakita ko din yun kay Cleo eh. Tapos yun. Wala. Basta tatawag ko yun baby girl. Baby girl. Lahat naman yun bini-baby girl. Simula sa baby girl. Wala kami conversation. Titignan ko sana kung paano ko siya kausapin kasi nakakatawa talaga. Tapos siya, ilap siya. Ganun. Hi, Kate. Ayan. Si baby. Tapos nanonood pala siya ngayon. Alam niya yun. Ay, baka hindi niya alam. Hindi niya alam kasi hindi naman ako parang ano lang. Pero alam niyo, na-realize ko. Grabe yung pagpapakita ko ng motibo nun. Reaction ni Cleo. Nakalimutan ko eh. Sabi niya, sakto lang. Sakto lang daw. Sakto lang. Pero para sa akin, maganda ko siya. Talino pa. Ganun. Walang laman yung ano namin. So, baby girl ako. Mabait siya. Nagtatanong ako usually sa school eh. Ano, nakakalimutan ko yung ganito. Paano nga yung ganyan? Pero minsan alam ko naman. Yeah. Si Jonisha. Oo, matalina yun. Kaya siguro lumipat ng school. Bakit natakot? Galawan. Mahirap magmahal ng matay na mahal kasi palagi silang tama. Hindi naman. Depende naman. Look like pretty Zinta. Who's that? Are you from Indonesia? Hindi mo pang background bigla na like. Ay, oo. Hi, Serik. Hindi ko alam tagasan yun. Hindi naman kami kasi talaga nag-uusap noon. Tahimik kasi yun. Tapos yun. First sem ko lang naman siya. Wala, hindi. Mahirap pag matalino. Mahirap pag matalino pag nag-English ka. Papasabi ka na lang na sorry. Indian actress. So I look like an Indian.
Hi, Pogs from Singapore. Gisingin ko daw siya ng 4. Gisingin ko daw siya ng 4. Hindi. Naglag ako o nawalan ako ng naglolo ko yung internet. Mag-end live na ako. Kukulitin ko na siya. Kailang ba kayo? Oo. Oo. Kinukwento ko talaga sa kanya yung mga bagay-bagay. Para if ever in the future na mamimension ko, hindi siya magugulat. Oo. Si Ward mukhang madami na yun. Uy, hindi oh. Hindi. Ilan lang. Di mahal. Babe ako. Yan ako lagi. Ganito ako lagi. Wala. Ganito ako lagi. Wala. Wala. Hindi, grabe naman. Grabe naman lagpas sa ano. Sabi niya tayong madami daw chicks hindi nagbibigay. Uy, mahala nung sa galawan ko. Wala akong ginagawa. Ano bang ginagawa ko? Wala, first time ko lang yung nagtatanong sa kanya lang ako. Doon lang ako, doon sa kaklase lang ako nagtatanong kung ano bang tipo mo, ganun. Tayo. Ang dami daw chicks di namimigay. Nabayad ka. Hindi oh. Oo, yun. Gusto ko kasi malaman kung straight siya, hindi. DJ, thank you! Sino crush ko sa top? Wala. CJ, hi CJ. Si Cleo lang talaga. Si Cleo, hindi ko naman talaga si Cleo trip dati. Hindi siya yung type ko. Hindi talaga. At all. Pero ganun talaga. Hindi siya nagsaselos. Hi, Anza! Hatagi ko, mi. Wala na. May jowa na ako eh. Ganyan lang. Wala. Hindi pwede. Bawal yun. Wala nga akong jowa, hindi naman ako ganun. Diba? Marami kasi kayong hindi alam sa likod ng camera. Yung kahit na nung paglabas ko ng season 2. Oh. Hindi nyo naman alam yun. Siyempre, hindi naman ako magkukwento ng mga bagay noon. Tapos, hindi naman ako noon out. Oh, season 3. Ay, nako. Pero hindi. Hindi ako ano. Mabait talaga si Leo. Nadali ako sa alaga eh. May napasabi na nga nun eh. Si Leo mo.
Miss ko tuloy. Takot si Cleo sa... Hindi naman. Siguro ano lang. May respeto siya, ganun. No, sino yung gusto dyan? Ayun, si Tayang. Available. Mahal ko, hindi labas mamaya. Ay, hindi labas mamaya yung ano. Describe mo nga si Cleo, paano siya magmahal. Actually, ang pagmamahal naman is nandyan. Pero it's like, ngayon pa lang siya natututo. Kasi, akala niya yung pagmamahal na na-experience niya before yun na yun, or yun lang yun. Eh, iba ako. So, napasabi siya na parang, alam mo mahal, sa totoo lang, parang ikaw yung first love ko. Kasi, di naman sa isa-set aside niya yung na-feel niya and stuff. Kasi, parang hindi niya alam na, ganito pala, ganito pala, ang lagabog. So, yun. Nakita ko naka-green na lag pa. Ayan. So, parang, marami siyang hindi alam nung naging kami. Marami siyang hindi na-experience emotionally, mentally, physically, financially, even spiritually. So, I cannot blame her or yung relationship nila. Ano yun? So, ngayon pa lang siya nakakaano, ganun pala. Pwede pala. Ganito pala. Kasi hindi naman niya na-experience or hindi naman niya narinig, hindi naman niya nakita. So, ngayon pa lang siya nakakaano, ganun pala. Pwede pala. Ganito pala. Kasi hindi naman niya na-experience or hindi naman niya narinig, hindi naman niya nakita, hindi naman niya naramdaman. A lot of things na hindi niya talaga alam paano gagawin. The good thing in a way, hindi naman sa galing-galingan ako, pero nalilid ko siya in a way. Or lang ginagawa ko talaga. Siyempre kasi alam ko sa sarili kong maayos akong tao, maayos akong karelasyon. So yun yung nakikita niya sa akin. Yun yung, ganun pala yun. So may part na na-discover niya pa lang yung, sabi nga niya parang, ganun pala yung totoong love. Hindi naman sinasabi niya hindi totoo yung love na na-experience niya, pero like yung, na dapat, sa relationship, parang ganun. Pero, as time goes by, syempre mas nagiging smarter siya, mas nagiging ano siya, ganyan. Ano talaga siya, yun yung sa deep, yung mga realizations niya na in-apply niya sa sarili niya or ina-apply niya pa rin sa sarili niya. Pero, as a person, talaga siya, clingy talaga siya. Clingy, words of affirmation. Words of affirmation talaga. Masaya siya pag nakakarinig siya ng something na ako naman kasi hindi ako plastic pagka I don't feel to say it or if it's not worthy to say or if hindi naman talaga, hindi mo ko maririnig na magsasabi. So, whatever I say, it's the truth. That's what I feel, that's what I see, even negative yun sinasabi ko. So, parang word of affirmation siya. Kahit sa akin, ganun siya. Like, parang nagsasabi siya ng mga word of affirmations. And yun din yung gusto niyang nare-receive. Tapos yun, sobrang clingy niya. And ang top tier for me, kung bakit siguro ako mas na-in-love sa kanya yung niya, act of service. Yung paano siya mag-alaga, ganyan. Ganun. Paano siya mag-alaga and intindi sa mga sitwasyon. Ganun. Tapos, mas nare-discover niya yung sarili niya ngayon actually. Which is I'm happy kasi I'm part of it. And one of the reason ako kung bakit and paano niya yung nagagawa. So, yun yung masaya ako. Always happy to help in any
situation or any angles. Ayun. Mhm. Naglalag pa ba ako? Kapalan. What am I doing in life? Wala. Ano naman mga natutunan mo kay Cleo if meron man? Natutunan ko mas sumaba yung pasensya. Kasi may mga bagay na at first, to be honest, na parang sabi ko na ay hindi kami match mentally. Parang hindi okay siya, ganito siya, pero there's a part na parang I need to receive in a way. But then I realized everyone or everything is not always a package deal. Hindi mo lagi makukuha yung gusto mo or yung kailangan mo. Sometimes, you need to build or you need to teach or you need to do things para ma-acquire yung mga bagay na yun. Yung gusto mo, yung kailangan mo, and hindi yung laging package deal na makukuha mo sa kung kanino or sa kung saan. So, patience. Kasi like, for example, there's a part na syempre may mga positive and negative tayo kahit siya naman din, if ever sa akin. Pero syempre, if yung mga ganong bagay lang yung titingnan mo, mabilis lang sumuko. But I chose to parang pabain yung pasensya ko, intindi, tulungan sa mga bagay na hindi niya alam, hindi niya kaya and stuff, na alam mo yun, may mga part na hindi, pwede ka naman magganto ng may alam na or na ganto, na ganyan, na hindi mo na dapat iganto, ganyan. Pero hindi siya ganun. That's not how life works. You need to be patient. So, naisip ko na as time goes by, yung pasensya ko mahaba. Yung understanding ko sa mga bagay mas lumalalim. Yung eagerness ko sa mga bagay-bagay para gawin yung tama nandun. And parang isa sa natutunan ko sa kanya maging mas kalmado. Totoo. Sa mga bagay. Kasi siya, wala siyang pakialam lagi eh. Ako ganun ako. Pero somehow, sometimes, especially if malapit sa akin yung tao, na heartbroken talaga ako. Siya, wala siyang pakialam. Parang, I mean, it's a bad and a good thing. Pero somehow kasi kailangan ko yun. Lalo na sa ganito industriya na kinakalakaran namin. Kapag, diba sabi ko nga dati, gusto kong pumasok sa showbiz pero hindi ako pwede sa showbiz. Kasi masyado akong makaibigan, mapuso. Sa ganitong sitwasyon, sa ganitong industriya, hindi mo kailangan yung puso eh. Kailangan mo yung utak. Kailangan mo mukha kang pera, karamihan. Ganon, kailangan, ganon. Hindi naman lahat. Pero usually kasi ganon yung, yung line. Kaya talo lagi yung pure yung pinapakita, pure friendship, pure love, ganyan. Kasi yung iba ginagamit ka lang. Tapos talo ka talaga. Talo kayo ng worldly speaking, pero hindi ka talo kay Lord kasi naging mabuti ka. Diba? Hindi ka nang gamit, hindi ka nang onse ng tao. But, ayun, yung mga ganun na parang, yung mga circumstances kasi na meron kaming like close or mahal na mga tao sa buhay. And then, binibetray kami, or ako, or siya. Like may ginawang hindi maganda, ako na-hurt talaga ako kasi I always think of the things na pinagsamahan, yung mga na-experience namin together, ng mga taong mga minahal ko, ganyan, or minahal namin. But then, syempre, hindi lang naman ako tumitingin sa masamang nangyari or sa ginawa. Pinapahanghawakan ko pa rin yung mga nangyaring mabuti, yung mga ganyan. Pero, siya, parang una, medyo ma-hurt siya, pero as time goes by, wala na siyang pakialam. Parang ganun. And I think that's kind of attitude that I need to acquire. Kailangan ko yun. So may mga ganun, natututunan ko na, pero somehow hindi.
puso pa rin talaga sa akin. Siya naman, hindi ko sasabing walang puso, pero yung point na parang, it is what it is. Ganun talaga. So, wala tayong magagawa. So, kailangan ko nang mag-move on. Ganun, mabilis siya mag-move on. Si Cleo. Yun yung nakita ko sa ex nga niya, diba? 4 years, naka-move on siya agad. But, iba-ibang coping mechanism naman tayo. Siyempre, hindi naman ibig sabihin naka-move on ka, hindi mo naman iisip yung mga nangyari, diba? So, parang ganun din siya kahit sa friends. Ganun siya, mabilis siya mag-move on. Parang pag na-hurt mo siya, wala nang kailangan na mga explanations, wala nang kailangan ng mga naglalag ako. Hello? Yung parang wala nang kailangan mga explanations, wala nang kailangan na mga kung ano man, parang pag na-hurt mo siya, tapos nagawa niya na yung part niya, tapos hindi naging okay, tapos na siya. Ganun siya. So, parang gusto ko din yung ganong ugali kasi ako, lagi ako nagkikling sa, hindi, mabait pa rin naman siya eh. Hindi, kahit ganun ang nangyari, alam kong minahal niya ako, alam kong ganun ako. Ma-value ako sa lahat ng bagay. So, I think I needed those, parang somehow guidance din siya sa akin. Ganyan. And then, yung pagiging clingy. Dati, clingy ako, pero off-cam. Kahit sa mga friends or dating nalilink sa akin, clingy ako, pero pag walang tao. Clingy ako pag walang tao, pag walang camera, pag walang nakakakita, ganyan. Pero sa kanya, parang mas naano ko na, hindi. Naging open ako na, hindi, mahal ko eh. Tapos wala naman siya pakialam sa sinasabi ng iba. So, bakit ka papakailaman? Nandyan siya, yung mama niya, niyakap niya ako, inaano niya ako, parang, hindi kasi ako sanay sa PDA, Public Display Affection. Pero parang sa kanya okay lang. Parang ganun yung na-feel ko. Dati hindi. Hawakan yung kamay ko, nahihiya ako, natatakot ako, kahit dati. Ayoko. Sa kanya hindi, never ako nahiya, never ako natakot. Yung mga dati ko kasi hindi ako sanay. Lalo na pag lalaking humawak sa akin, feeling ko parang basta hindi ko siya feel. Pag may nakikitang mga tao, dati ayoko yung nakita ko yung si Tayang, dati may ex siya, kwento ko lang, Tayang kung nandyan ka. Meron siya ex before. Ano yun? Taga ibang bansa yun. Taga Austria. As in, pure taga doon. Ano. Tapos bata pa ako noon. Tapos, inatid namin yun sa Cubao. Kasi mag-work siya doon sa train station. Nakita ko sila nag-kiss sa may train station sa Cubao. Sabi ko, weird. Ayoko nung ganon. Parang ako yung nahihiya. Ganon. Nag-start. Di man, parang, I think doon nag-start na parang sabi ko, parang, bigay ako. Parang, pagka nagkaroon ako ng jowa, ayokong magiging public. Yung parang, hindi naman, syempre normal yun, kasi relasyon yun. Pero parang sa akin, ayoko. Ganon, ayoko. Parang nakakahiya. Nahihiya ako. Ganon. So, na-apply ko yun sa akin. Pero kay Cleo, dahil sa carefree siya, I don't care about blah blah blah, ganyan. So parang, ayun. Tapos naging open ako sa mga bagay. Ganon. And then, yung understanding sa kanya. Ma-understand kasi siya sa maraming bagay. So parang isa din yun sa, isa rin yun sa naano ko sa kanya. Mga ganun. It's more on emotional. It's more on attitude-wise. Alam mo yun? Soft ako compare sa kanya. Siya matigas eh. Hindi naman lagi. Pero mas matigas siya. Ako, matigas ako kapag magkagalit na talaga ako ng sobra sa tao. Hindi. Pangit ako magalit. Siya naman, kahit normal lang, matigas talaga siya. Kahit wala akong pakialam. Though sa akin hindi siya ganun. Sa ibang tao, pagka napikon siya or matigas talaga siya. Ako lumalambot. Madali ako malambot.
madali akong lumambot. Like, for example, na-hurt mo ako, nagalit ako, tapos nag-sorry ka sa akin, or pinakitaan mo ako ng something good. Wala. Nadadala na ako. Pero, siya hindi. Hindi siya madali-madala. Parang, hindi. Ako madali. Which is yun din yung isa sa kailangan ko i-workout. Kasi hindi ako pwede, doon ako lagi natitira. Jordana, thank you. Jordana, thank you so much. Si Homo sapiens naman. Thank you. Tapos yun. Ikaw pa nagagalit sa buong buhay mo. Okay yan. Yun, mga ganun yung 9 minutes. Mag-end live na ako, tapos gigisingin ko na siya. Hala si Gwen. Ano yung ganyan? Wala ba magpapa-mystery fireworks sa inyo? Hindi po ako papasok ng season 7. Ako mabilis magalit, mabilis mawala. Steve, nasan ka, Steve? Pilipinas? Question pa kayo, dali. Magsasagot ako. Huwag na. Bigay niyo na sa akin yung pagising. O kaya ibalas pa na. Host na lang kayo, joke. Anong host? Host saan? Wala ko dito. Masampo. Hi, mahal. Paano magpa-mystery fireworks, mahal? Magta-top up ka. Magta-top up ka, mahal. Kulit naman ito ni MG. Hindi. Ano ako kasali doon? Naglalag ba ako? Ganun pa rin ba si Cleo sa'yo mapagmahal? Oo naman. Si DJ ba to? Si Darling Jones? Bakit di ka nakasali doon? Tapos na ako doon eh. Hoy, Linda ay... Hi, Paolo. Linda? Linda ata maganda. O babae? Kagawa ng spoken poetry. Magla-live ako mamaya. Hopefully, makapag-live ako. Hindi ako kagad antok. Hindi pa. Darling Jones pala to. Okay. Skincare reveal. Papasok na lang tayo dun para next time. Pero like, as a contender. Hindi na. Skincare ko. Luha, Chinese. Sweetest. Hindi ko alam eh. Yung pinaka. Pero lahat naman sweet. For me, lahat naman gagawa niya sweet eh. I mean, yung mga kahit small details lang. Cute ba? Kasi gano'n ako ng ganun eh. Nangangati yung ganda ko. Sino pa girlfriend mo? Check mo na lang yung social media ko. Uy, may ito? May nag-send pala sa Gcash ko kahapon. Sino kaya yun? May mga i-receive akong random. Hi, Eka. Tayang. 5 minutes, mag-end na ako. Hi, mahal. Butterfly.
Wala na si Tayang, umalis na si Tayang eh. Kahit na maghapon, hindi ka mababago. Iyan mo na yan. Ako na dito. Ay, may binili pala ako hikaw. Lalagay ko na nga. Wait lang. Para dito. Sana hindi mga tenga ko. Kaso, gold to. Kaya bumila ako ng ganito. Para dito. Hindi ko alam yung bago sa haircut ko eh. Hindi ko alam paano ito nilalagay. Borikat. Hindi. Hindi ko alam paano ito nilalagay. Paano kaya ito nilalagay? Mamaya na ko. Palagay ko na lang kay Chloe. Oh, shucks. Wala. Ang hirap naman nito. Hi. 1 minute mag-live na ako. Dalawa to eh. Ano? Para dito. One hour yung butterfly. Sakit nun. Hi, Amethyst Misako-chan. Ba't ka nag-hi? Oy, hi. Hanggang to yung accessories.